ang pagpapatuloy ng kwento. Simulan na natin to. Nang makita ng dayo na naroon na si Mang Banong sa may likod ng nagkumpulang mga tao, agad din naman itong lumapit. At sa pagkakataong yon, ay hawak na nga ni Mang Banong ang pinagmamalaki niyang mga tandang na merong korona sa ulo. Naging kakaiba ito sa akin dahil unang bisis ko lang na makakita ng ganong tandang. Ito na ang pangatlo kong manok, Mang Banong. Wala kayong kalaban-laban, no? Sabi ng dayo at inilapag ang tandang sa lupa. Ngumisi lang naman noon si Mang Banong at inilapag din sa lupa yung kanyang panabong. Talaga nga hindi basta-basta ang mga panabong yung dala. Nakakabilib, no? Pero gaya ng inaasahan mo, ganon din ang sa akin. Tanggalin mo na yung saguba ng manok mo para simulan na. Tugo naman ni Mang Banong. At ilang segundo lang ang lumipas bago pa man bitawan ang mga manok. Nagawa na naming makapili kung sino ang aming pupustahan. Dahil si Mang Banong ang aming kababaryo, syempre sa kanya kami pumusta. Hindi na baling may masasakit na salita kaming naririnig dahil sa taong yon. At nang matanggalan ng saguban ang tari, ay lumapit na si Mang Banong sa may paglalabanan ng mga tandang. Maigi namin itong tiningnan dahil sa nakakagalak na laban ng dalawang malakas ng mga mananabong. Paglapag sa mga manok ay kagad nagbanggaan ang mga ito. Napagtanto kong hindi nagkakalayo ang mga aral ng mga ito. Subalit kitang-kita namin ang mabilisang patama ng manok ni Mang Banong sa mga kalabang dayo. Kaagad din namang gumanti ang manok sa dayo. Kahit hindi pa man nakapwesto ng malalim yung manok ni Mang Banong. Tila ba mga papel ang katawan nito dahil sa bilis nitong mga taglay. Nang medyo tumigil ang paluan, napahiyaw ang mga dayo dahil nakita nilang sugatan na yung pambato ni Mang Banong. Animoy iniinda ito ng tandang dahil sa tinamo nitong sugat at napahinto yun. Bigla na lang kaming nagulat nang humandusay ang manok ni Mang Banong sa lupa. At saka una-unahan kong pagpusta, talo kami ng mga kaibigan ko. Dali-dali din namang kinuha nila Mang Banong ang pangalawang manok na kanina pang inihanda. At sa pangalawang laban ni Mang Banong, meron na itong subo-subo na isang makintab na bato. Magaman hindi ito napansin ng mga tao, pero nararamdaman ko ang nasa loob ng bibig nito. Isa itong uri ng mutya dahil sa mga presensya sa paligid ng mga elementong gabay nito. At nang muling kumasa ng laban si Mang Banong, hindi na kami pumusta. Alam naming magiging tagilid pa rin ang laban kahit may mutya pa itong si Banong. Nang makita ito ng dayo, may dinukot din ito sa kanyang bulsa na isang animoy itim na baging. Itinali niya ito sa kanyang noo at tinanggal ng saguban yung tari. Habang nakatayo ito, panay ang pagbuka ng bibig nito, habang si Mang Banong nanatiling nakatitig sa kanya na parang binabasa ang galaw ng dayo. At maya-maya lang ay muli nang naglaban ang mga tandang. Pagsalpukan ng mga ito,
isang bangga lang ay kaagad bumagsak ang manok nitong si Mang Banong. Natulala ng ilang segundo si Mang Banong dahil hindi man lang nakaporma ang manok niya. Humahalakhak noon ang mga dayo habang kinuha yung tandang nito. Wala palang kwentang mga manok nyo rito. Akala ko ba magagaling ang mga magmamanok dito? Partida ko lang to. Paano na lang kung pupunta rito yung mga taga-Bacolod? Wika ng dayo. Nang magwika ang isa sa mga kasama ko na si Rex. Akala nyo naman kayo na ang may pinakamahusay na mga tandang. Hindi nyo pa alam na mayroon pang mas magaling kisa sa inyo. Nang sabihin ito ng isa sa mga kasama ko, bahagya ko itong siniko. Dahil galit na lumingon yung dayo at nagwika sa kanya ng, "Bakit? Sino pa ba ang mahusay dito? Ha? Sabihin mo." Akmang sasakali na nito si Rex, ay kaagad kong hinarang yung isang kamay nito. At nang mahawakan ng dayo ang aking kamay, bigla itong natigilan. Na para bang nakokuryente ito. Akala ba namin sabong lang ang punta nyo dito? Wag ho naman kayong manakit. Baka mamaya mapahamak pa kayo. Wika ko rito sabay hila kay Rex. Pero narinig ko pa itong magsalita ng, "Hoy! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap." Pero nagpatuloy kami at lumabas sa sabungan. Nang araw na yon, ay hindi na namin pinili pang lumaban sa mga dayong yon. Dumiretso kami sa tambayan hanggang maghapon nun. Subalit kinabukasan ng umaga, nagulat na lang ako nang dumating sa pamamahay namin ang isa sa mga kaibigan kong si Tuper. "Oh, bakit pre? Anong sa atin? Ang aga mo ah." Chris, pupunta dito ngayon yung mga dayo. Lalabanan ka raw ng tigbakay dito ngayon mismo." "Ha? Ano ka mo, lalabanan ako? Bakit sila pupunta rito? Para makipaglaban ba?" Sagot ko rito, "May nakapagsabi kasi sa grupong yun, Chris, na kung gusto nilang makita yung magaling, dayuhin ka raw dito sa pamamahay mo." Di punggol naman oh. Sino naman ang gumagawa ng kwento? Wika ko rito. Hindi rin namin alam eh. Basta sinabihan lang din kami ni Mang Baston, yung mga ngahoy na matandang parating dumadaan rito. Paglalahad nito sa akin. At nang mga oras na yon, hindi ko alam ang aking gagawin. Nang biglang lumapit sa akin si Inay. "Chris, narinig ko ang pinag-uusapan nyo ng kaibigan mo. Alam mo, ganyan na ganyan ang pinagdaanan ng lulo mo noon. Wala akong tutol sa mga gawain mo. Basta mag-iingat ka lang." Wika ng aking inay, na siya namang pinagsasalamatan kong husto dahil sinusuportahan niya ako. Inilabas ko na ang taring nakuha ko sa baol ni Lolo Turo at kumuha ko ng 3 rito. Pinili kong umupo sa aming bakuran kung saan nakatali ang mga manok ko. Maya-maya pa ay dumating na ang grupo ng mga dayo. Nagulat ako kasi lahat ng mga kaibigan ko sumunod ang mga ito. "Ikaw pala si Chris. Ikaw yung kahapon, hindi ba?" "Ako si Danilo. Lahat ng magagaling daw ditong mga sabongero, natalo ko na." Bungad na wika nito sa akin. "Alam ko na, Ginoo, ang layunin mo. Nais mong talunin ang lahat
para sa inyo bibili ang mga sabungero. At nandito sila para panoorin ang laban. Wika ko sa mga ito. Gano'n na nga. Meron na kaming manukan. At ang pangalan na lang namin ang kulang para ipakita ang galing namin. Tama. Hindi mo na ako kailangan pang labanan. Malakas ka na. At isa pa, hindi naman mga Amerikano ang mga panabong ko rito. Mga pagkaraniwang manok lang sila eh. At hindi sila nakaapekto sa layunin mo. Kaya pwede na kayong umalis. Wika ko sa mga ito. Subalit sumunod ito sa akin habang merong sinasabi, Chris, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Alam kong meron kang kakayahan na wala sa mga kababaryo mo. Sige, 2 ang tari ng manok mo at 1 lang ang sa akin. Siguro naman lumaban ka na. Dagdag pa ng dayo. Kaya suminyas na ako kay Tuper. Nakunin yung isa kong tandang na nakatali sa may bandang dulo. Pagkuha ko nito, medyo napatawa ng konti yung dayo. Gawa ng hindi naman talaga kagandahan yung mga alaga ko. At isa pa, mais lang ang kinakain nito araw-araw. Sige, ihanda na namin ang bulang nito. Dahil 2 ang ikakabit na tari, hindi ba? Sabi mo. Nang marinig ito ng dayo, tumitig lang naman ito ng saglit sa akin. Chris, ipakita mo sa mayabang na yan ang bagsik ng mga manok natin. At saka ang sabi ni Mang Banong, ipaglaban mo raw ang dangal natin. Kinakawawa tayo. Bulong pa ni Tuper. Hindi na ako sumagot dahil pinag-isipan ko pa ang mga dapat kong gawin. Makalipas ang halos 20 minutos, nakapwesto na nga kami sa paglalabanan ng mga manok. Nasa malawak na damuhan kami na hindi kataasan. Ito ang ilalaban ko sa inyo. Manok pa to ng aking lulong yumao. Wika ko. Sige, gusto kong makita kung paano labanan ng manok mong 2 ang tari sa isang mga manok ng Amerikanong hawak ko ngayon. Wika nito. Kaya naman nilapitan ko ito at binulungan. Huwag mo kong lulukuhin. Hindi abilidad ng mga manok ang idinayo mo rito, kundi ang pagiging gahaman mo. Ang dami mong satsat. Bitawan na natin to para malaman na. Wika ng dayo na medyo pasigaw. Kaagad kong tinanggal ang saguba ng tari na merong mga dasal na baon. Paglapag ng aking tandang, ay kaagad lumipad ang kalabang manok. Kaagad naman itong sinalubong ng manok ko sa ere. At kitang-kita ng dayo kung paano tumagos ang tari na yon sa kabal na dala ng manok nila. Diretso itong tinamaan sa kili-kili, dahilan ng pangingisay nito. Nanlaki ang mga mata ng dayo nang makita nito ang kanyang manok na para bang binaril sa ere. Oh, ganyan lang ang galawan ng mga manok ko rito. Mga pangkaraniwang manok pero kayang makipagsabayan. Wika ko. Kaya naman nakasimangot ang dayo habang kinuha ang pangalawa nilang tandang. 2 kasi ang tari ng manok mo, pero hindi na bale. Lalaban pa rin kami. Nakatsamba lang kayo. Sagot ng dayo sa akin. Maya-maya pa ay hawak na namin pareho ang mga tandang at handa ng bitawan. Panay ang sigawan ng mga tao sa paligid na mga nanunood. Nang biglang may tumamang bagay sa tuhod ko,
na parang sinadya itong itapon. Pagtingin ko, isa itong barya. Pero hindi ko yun kinuha. Hinayaan ko lang. Nang magwika ito ng, "Bitawan mo na!" Sigaw ng dayo. At kaagad ko namang binitawan ang aking pambato. Pagbitaw sa mga ito, ay pareho pa rin ang estilo ng manok ng kalaban. Sa una nitong tandang, nauna itong lumipad, na siya namang sinunda ng aking manok na nanalo kanina. Kitang-kita ko ang pagtama ng tari sa kilikili, subalit hindi ito bumaon. Buong akala ko nga, wasak na naman yon. Pero pagbagsak nito, walang tama yung manok. Sunod-sunod nitong kinumbati ang pambato ko na halos hindi na makaganti. At sa pagpapatuloy ng kwento natin, ay ang mangyayari na hindi inaasahan ni Chris. Shoutout pala sa mga OFW na patuloy na nakikinig sa ating kwento kahit kwentong sabong ito. At sa mga gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa baba para ipa-shoutout natin sa sunod na video. Maraming salamat.